ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristong muling nabuhay, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkakaisang hatid ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumairin. Magandang buhay, mga kapanalig. Nagtataka siguro kayo, no? Parang si Father, kapamilya at taga-Veritas. Ulit, magandang buhay, mga kapanalig. Magandang buhay, Father. Ngayon po ay ika-5 linggo sa Pasko ng Pagkabuhay at maya-maya lamang ating matutunghayan ang pakikipagpaligsahan ng isa sa ating mga kababayan sa ibang bansa, si Manny Pacquiao. Inawit natin sa ating pambungad na awit, si Jesus nanalo, si Jesus tagumpay. Alleluia. Nawa ang tagumpay na ito ni Jesus ay di lamang sa Kanya, di lamang sa ating simbahan, kundi sa lahat ng mamamayang tumatawag sa Kanya. Upang tayo maging karapat-dapat sa pagdiriwang na ito, sama-sama nating hingin sa Diyos at sa bawat isa ang kapatawaran sa ating mga naging pagmamalabis at pagkukulang. Sabay-sabay, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya't isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating kasalanan, at ihatid tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Pinasasalamatan ka namin sa iyong nagilang ang iyong kapurihan, Panginoong Diyos. Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, Panginoong Diyos Cordero ng Diyos, Anak ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Sa amin, mawa ka
ikaw nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw ang anulo sa kanan ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kahit taasan, papuri sa Diyos, sapagkat ikaw lamang ang banal at nagwawalas sa asan. Ikaw lamang, O Jesu-Kristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo, sa kadahilan ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kahirasan, papuri sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya kay Jesukristong iyong mabuting anak, makamta ng kalayaan at pamana sa piling mo. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na yon, pagdating ni Saulo sa Jerusalem, sinikap niyang mapabilang sa mga alagad doon. Ngunit ang mga ito ay takot sa kanya at hindi makapaniwalang isa na siyang alagad. Subalit, isinama siya ni Bernabe sa mga apostol. Isinalaysay niya sa kanila kung paano napakita ang Panginoon kay Saulo at nakipag-usap dito nang ito'y nasa daan. Sinabi rin niyang si Saulo'y buong tapang na nangaral sa Damasco sa pangalan ni Jesus. At mula noon, si Saulo'y kasama-sama nila sa Jerusalem at buong tapang na nangangaral doon sa pangalan ng Panginoon. Nakipag-usap din siya at nakipagtalo sa mga Helenista, kaya't tinangka nilang patayin siya. Nang malaman ito ng mga kapatid, dinala nila si Saulo sa Cesarea at pinauwi sa Tarso. Kaya't naging matiwasay ang simbahan sa buong Judea, Galilea at Samaria. Ito'y tumatag at lumaganap sa tulong ng Espiritu Santo at namuhay na may pagkatakot sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin kita poon, ngayong kami natitipon. Purihin kita poon, ngayong kami natitipon. Sa harap ng masunuring mga lingkod mong hinirang,
Ang handog na panata ko ay doon ko iaalay. Nagsasawa sa pagkain, iyang mga nagdarahop, aawit ng pagpupuri, ang sa Diyos ay dudulog. Buhay nila ay uunlad, sasagana silang lubos. Pupurihin kita, Poon, ngayong natitipon. Sa dakilang Panginoon, ang lahat ay magbabalik. Ang lahat ng mga lahi ay sasambang may pag-ibig. Mga yupapang lahat, ang palalo't mayayabang. Ang lahat ng mga tao ay yuyuko sa may kapal. Ang narito sa daigdig na nilikhang mamamatay. Pupurihin kita, Poon, ngayong aming natitipon. Maging lahing susunod pa ay sasambat maglilingkod at mayroon mga ngaral sa kanila tungkol sa Diyos. Sa lahat ng sisilang pay, ganito ang ihahayag, sa hinirang niyang bansa ay Panginoon ang nagligtas. Pupurihin kita, Poon, ngayong aming natitipon. Pupurihin kita, Poon, ngayong aming natitipon. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga anak, huwag tayong umibig sa pamamagitan ng salita o wika lamang. Ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Dito natin makikilalang tayo'y nasa panig ng katotohanan at matatahimik ang ating budhi sa harapan ng Diyos sakali mang tayo'y usigin yon. Sapagkat ang Diyos ay higit sa ating budhi at alam niya ang lahat ng bagay. Mga minamahal, kung hindi tayo inuusig ng ating budhi, panatag ang ating loob na makalalapit sa Diyos. Tinatanggap natin ang anumang ating hingin sa Kanya, sapagkat sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Ito ang Kanyang utos. Manalig tayo sa Kanyang anak na si Hesukristo at mag-ibigan gaya ng iniutos ni Kristo sa atin. Ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. At sa pamamagitan ng Espiritong ipinagkaloob niya sa atin, ay nalalaman nating nananatili siya sa atin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa poon ay mananatili, siya'y sa atin lalagi,
mamungang maluwalhati. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi Ang pagpapahayag ng mabuting balita ni Jesucristo ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatiling kakabit sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay tatapon at matutuyo, gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang mga salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo ng aking Ama, na pararangalan ang Ama kung kayo'y namumunga ng sagana, at sa gayo'y mapatutunayang kayo'y mga alagad ko." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang buhay mga kapanalig. Akala nyo, nalimutan na natin. Mukhang kayo'y tulog na tulog pa ngayong umaga. Ngayon po ay ika-5 linggo ng Pasko ng Pagkabuhay, at sa ating mga pagbasa, maririnig natin ang hangad ng Panginoon na tayo'y mamunga ng sagana. Kung atin hong titingnan itong takbo ng ating lipunan, siguro ho may mga 2 o 3 taon nang nakalilipas, meron hong mga kataga o expression na nagiging bukang bibig ng karamihan. At the start, only few say these words. Pero ho, halos ngayon, lahat sinasabi na nila ang ganitong kataga. Kahit sa mga commercials at advertisement, nagiging pick-up line na nila. Ano ho yung mga salitang yon? Ikaw na. Ikaw na. Ikaw na ang magaling. Pero ho, merong mas bago ngayon. Alam niyo kung ano? Di wow. Di ba? Narinig niyo na ba yan? Mukhang hindi kayo nanonood ng TV. Tingnan ho niyo si Vice Ganda. No? Feeling ganda. Siya ho ang nagpasikat ng salitang, di wow. Pero kung ating titingnan ng mga salitang ito, na halos nagiging bukang bibig na ng lahat, na di nyo akalain kahit sa loob ng simbahan ay ating maririnig, ito ho'y tumutukoy sa galing at husay ng tao.
Bongga. Ika nga. Ikaw na. Di wow. Di po ba? Medyo sarkastiko ang dating, pero ito ho'y kung atin nung hihimay-himayin, ito'y may paghanga o may pagkilala sa husay, galing at talino ng isang tao. Ikaw na. Di hiwaw. Kaya lang ho, hindi ito ang gusto ng Panginoon. Sa halip na maging mabongga, ang nais ng Diyos ay maging mabunga. Kuha niyo na ngayon. Iba pag sinabing bongga at iba pag sinabing mabunga. Pag sinabi mong mabunga, hindi mo natin sinasabi, di wow, di ikaw na. Nakalulungkot to isipin, bihira na ang nagsasabi nito. Pag sinabi mong, pag kinikilalang ito ay pagiging isang mabunga, ang expression ho na marinig natin Amen. Praise God. Hallelujah. Diba? Kasi mabunga. Pero pag mabongga, di wow, ikaw na. So, klaro naman ho, diba? Pag sinabing bongga, ito'y pagkilala sa galing, talino at husay ng tao. Pero pag sinabing mabunga, na siyang hangad ng Panginoon sa ating pagdiriwang ngayon, ito'y pagkilala sa Diyos na siyang pinag-uugatan at pinagmumulan ng ating biyayang taglay. Pagkilala hindi sa sariling galing at husay, kundi pagkilala sa Diyos na siyang pinagmumulan ng lahat ng bagay. Kaya nga ho, ang pagpuri ay hindi di wow, kundi Amen. Praise God. Bagamat nakatutuwa hong expression yung di wow, sana ho ibalik natin yung ating nakasanayang expression bilang pagkilala sa Diyos na siyang pinagmumulan ng lahat ng sagana at kabutihan sa laging pagsasabing, Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sabay-sabay nga ho natin ang pagkilala sa Diyos. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Lalo na pag kayo ay nakakita ng taong magaling, mahusay, mabutit, mabait, o may biyayang dumating sa inyo, sana'y masabi natin, Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Now, sa atin hong mga pagbasa, nakita natin, lalo na sa unang pagbasa, na si San Pablo, matapos siyang akayin ng Panginoon sa pagbabagong buhay, kinilala niya na hindi niya ito magagawang mag-isa. Kaya't lumapit siya at nakipag-ugnayan sa ibang mga alagad. Sa umpisa, siya ay kinatakutan. Dahil alam naman natin sino si Pablo bago pa siya naging apostol. Siya'y si Saulo, ang mamamatay Kristiyano. Ngunit dahil siya'y inakay mismo ni Jesus at isinama sa mga apostol na siyang ginagawa niya ngayon, kinilala ni Pablo na matutupad niya ang planong ito ng Diyos sa kanya kung siya'y magiging kaisa ng ibang mga apostol at kasama nila sa pagmimisyon sa ngalan ni Kristo. Sa umpisa, gusto ho siyang tanggihan. Natatakot ang mga apostol, baka sila patayin ni Pablo. Ngunit napagtanto nila na si Pablo ay minarapat ng Panginoong Hesus na maging kaisa nila sa gawain ng pagmimisyon sa ngalan ni Kristo. Maya-maya lang po, makikita na ho natin ang the fight of the century, the fight of the millennium, the fight for greatness. Marami hong katawagan, ang laban ni Pacquiao. Kaya nga po, sa linggong ito ng ating pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay, hingin natin sa Panginoon na tayo'y tunay na maging mabunga sa lahat ng pagkakataon. At ito'y mangyayari kung tayo'y mananatiling nakaugat sa ating Panginoong Jesus Nazareno at hindi humihiwalay, hindi tumatalikod, di tinatanggihan ang ating mga kapatid na sa ating nagmamalasakit at nagmamahal sa tuwinan.
Nawa tayo rin ho ang maging daan ng kasaganaan at pamumunga ng iba sa paraang hindi natin sila ihihiwalay. Hindi natin sila tatanggihan. May pagtatampo man sa ating mga Katoliko, nasaan ang rosaryo ni Pacquiao sa tuwing siya ilalaban? Marami ho ang nagdadasal at nagdarasal ng rosaryo at nagsusot nito para sa Kanya. Nawa, di natin siya ihiwalay, di natin siya talikdan, di natin siya kalimutan. Nang sa gayon, ang ating lakas at katatagan bilang isang sambayanan ni Kristo ay magbunga sa Kanyang tagumpay at magbunga sa Kanyang pagiging mabungang mamamayan. Muli, mamili po kayo. Gusto ba ninyong maging Eddie Wow? Bongga? O Amen? At mabunga sa ngalan ng Panginoon. Nasa sa inyo ang pagpili. Piliin nawa nating maging mabunga sa ngalan ni Jesus. Amen. Si Jesucristo ang puno at tayo ang mga sanga. Sa Kanya nanggagaling ang ating lakas at tagumpay upang ibigin ng Diyos at paglingkuran ang kapwa. Hilingin natin sa Kanya, Panginoong Hesus, patatagin mo kami. Panginoong Hesus, patatagin mo kami. Nawa lahat ng tao ay madala ng simbahan kay Jesus na siyang tanging daan patungo sa Ama.
Manalangin tayo. Panginoong Jesus, patatagin mo kami. Nawa ang mga pari, relihiyoso at mga misyonero ay manatiling kaisa ni Jesus sa kanilang mga gawain. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, patatagin mo kami. Nawa matagpuan ng mga may sakit at malubhang karamdaman ang lakas at kagalingan. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, patatagin mo kami. Nawa ang mga yumao ay hindi kailanman mawalay kay Kristo. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, patatagin mo kami. O Diyos, samang makapangyarihan, naririto kami, humaharap sa iyo, tumatawag at naninikluhod. Naniniwala kami iyong pinakikinggan at kami iyong pauunlakan sa aming hangaring maging mabunga at masagana sa araw-araw. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo, ang aming pong Jesus Nazareno, nabubuhay at naghahari ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating mga nakayanan, kasama ng ating mga intensyon, kahilingan, pasasalamat, at mga taong ipinagdarasal ay maging kalugod-lugod nawang lahat sa Diyos na makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kami pinapagsalo mo sa iyong buhay na namumukod tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mong ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maaasahan ay siya ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw. Sa ngalan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumairin, taas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming ipinagdiriwang ang tagumpay ng Mesiyas, si Jesus, ang mabuting pastol at maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y tunay na maasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay at sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad na ang sabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad na ang sabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sing
Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus na iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Lingapin mo, Ama, ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco, ang aming Santo Papa sa Roma, ni Luis Antonio na aming Arsobispo at Kardinal dito sa Maynila, at lahat ng obispo at kaparian at ang iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang muling mabubuhay. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang banal na esposo, at lahat ng mga apostol, martir at banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Puno ng pasasalamat sa Diyos na bukal ng ating kasaganaan, sabay-sabay nating awitin ang panalangin inihabilin niya sa atin. Hinihiling namin, Panginoon, na iadya mo kami sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng lungkot, takot, kabiguan at kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen.
Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang siyang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaang hatid at hangad ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Maging mabunga tayong bawat isa at lahat sa paghahatid kapayapaan sa tuwina. Peace be with you. Ito si Jesus, ang kordero ng Diyos, siyang puno, tayo ang katawan, mapalad tayong lahat na laging nakaugat upang mamunga ng sagana sa kanyang pangalan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ihatid nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo sa buhay na walang hanggan. Amen.
touch him receive. To all the earth will I proclaim his majesty. With joy I sing to tell his story, that in our hearts may live his memory. In my heart I know my Savior lives. I heard him calling tenderly my name. Oh, mercy, and then he asked me heard. In his glory, in his new life, he was Manalangin tayo. O Diyos, Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayoy pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay. At gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan tungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Nakita ho natin mga kapatid ang bunga ng sama-samang pananalangin na iligtas natin sa bingit ng kamatayan si Mary Jane Veloso, na hadlangan natin ang iba't ibang uri ng kalamidad sa ating bansa at sa ibang lugar. Sa ganitong paraan, sama-sama nating tatamasahin ang karangalan at paghangan ng sanlibutan. Sasama-sama rin nating pakikipag-ugnayan sa dasal kay Manny Pacquiao. Ipagdasal po natin ang kanyang tagumpay. Ang laban niya ay laban ng ating sambayanan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw mong pag-ibig at ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong masaganang katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan mo at bendisyonan ang lahat ng daladala nilang mga bagay, imahin at dasalan, at lalo't higit sila na naumaasa na iyong pagpapalaing masagana. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon at kikilalanin sa kapwang nangangailangan. Amen. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na misa. Humayo tayo at mabunga ng masagana sa ngalan Salamat ni sa Kristo. Diyos. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, para mo aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisang ng aming kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, dinarangan ka namin. Cristo Padre Jesus Nazareno,
Nazareno, iluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inalaman ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluwalhati